Team Focus, kamusta? Kamusta kayo lahat? Welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. For some reasons, digital age is getting bigger. But don't forget that God's Word is always stronger. So di malamang pagkakataon, grabe ng digital age ngayon. And it's very strong, it's very addictive, lakas magyaya, and everything and such. Grabe ang digital age ngayon. Pero lagi niyong tatandaan, it doesn't mean na hindi na kayo pwedeng mamuhay in scriptural age. Tandaan niyo, sabi ng ating Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So what I wanted you to do right now is to sit back, relax, and enjoy as you watch with your stations, with your loved ones, and with your classmates or sino man ang kasama nyo. Relax and enjoy, and I will see you in 3, 2, 1. Blessed Thursday evening, Team Focus! Yan! Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon, ang ingay ng iPad ko.
Teka lang. Kamingay. Yan. Kasi nag-monitor kami dito ni Sir Dominic para sa mga comment down below. Yan. Ang bira. Ilang mga yang. Dami nito Dami tinag ni Ma'am Yang. Yan. Anyways, magandang gabi po sa inyo lahat and welcome once again to your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive. Yan. And Amen. Salamat sa Panginoon na July 3 pa din ngayon. At yan. At ako'y naniniwala na ang bawat isa ay pagpapalain ng Panginoon. Lalo na July 10 na ngayon, July 10. Bawat isa ay pagpapalain ng Panginoon sa mga pagpapala. Alam nyo, mahirap dito sa studio natin Yan. Well, anyways, and... Akala niya kasi Tuesday. Thursday na, sir. Thursday na, ha? Magkatunog kasi Tuesday, Thursday. Ang layo! Sige, pilit mo! Ano ba to? Yan. Ay. Alright. And sa lahat ng mga nasa Facebook Live, magandang gabi po sa inyo lahat. Shoutout Luzon, Visayas, Mindanao, and North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga areas na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa. Amen. Magandang gabi po sa mga stations, no? Sa mga stations na kasama natin dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. And of course, sa aking area, Southeast Family, Southeast Men Rescuers, ang mga fathers, Southeast Prayer Warriors. Papalitan nga natin yan. Paki-remind ako dyan, Sir Dominic, kasi may general na grupo na Prayer Warriors ang ating church. Papalitan natin yan. Prayer mas Warriors. Yan. At of course, mga mamandirigma. Yan. Then, of course, syempre, shout out sa Chosen Generation Reborn, ang young people group ng Southeast Family. And syempre, shout out sa aking mahal na asawa, Mami Shoben, Baby LG. Shout out din sa admin team ng PSS, Sir Dominic, yung mga kasamahan natin nandoon sa office. Hindi ko lang kung nandoon pa si Sir Glenn Mark ngayon, pero si Sir Ruben ay nandoon, si Ate Ara nandoon, at si Ma'am Rhea. Kanina si Sir Tony kasama namin. And shout out din kay Brother Steve na late na ang kanyang pagdating. At basang-basa, asang galing. Then shout out sa lahat, no? And syempre, Sir Dominic, hindi pa pwede to. Shout out sa ating mahal na pastor. Yes, yan. Magandang gabi Pastor. po, Pastor Hill, who is the executive producer and the director of this program, Team Focus, Staying Alive. Yan, tapos na tayo sa mga pagbati ko. Si Sir Dominic may babatiin pa yan. Go ahead, Sir Dominic. Magandang gabi sa'yo. Amen. Shoutout ulit. Binabati ko ng magandang gabi. And please stay tuned sa ating programa. Binabati ko yung Trusted Timothy. Kala ko binabati ko lahat ng binatihin ni Sir Mark. Pumasok na sa isip ko pero wag All in all. Wag na. Mamaya may ibang spirito na pumasok sa atin yan. Anyway, shoutout ko ulit Trusted Timothy. And shoutout din sa mga young people dyan sa Tribe of God. Mga The Boys of God, okay? Sila, yung mga nandyan po kila Sir Rick. Gusto na, The Boys of God. Yes. Shoutout sa inyo. I hope kayo ay nanonood. And of course, sinarahan ko ng link. Trixie and John Debs, I hope kayo ay nanonood. And of course, kay Mami, shoutout sa iyo. And sa mga iba pa na sinara ng link din ni Mami, di ko pa nakita dito yung pangalan. Anyway, I hope you are watching. Amen. Kaya again, magandang gabi po sa inyong lahat, and I hope that you will be a part of this program, Staying Alive, Team Focus. Sir Romero, pwede ba natin makita yung ating mga Google Meet natin dyan, no? Na kung pwede yung solo lang, yung malaki sa screen. And yun, shoutout sa mga stations dyan. Maganda mabati na natin itong mga to, kaya habang konti pa lang sila, kasi mamaya marami na to. Pero ang problema, konti lang yung isa lang yung naka-on cam. No, kaya sa lahat ng mga nandiyan po sa Google Meet, no, please do turn on your camera. Shout out dyan sa yan, shout out sa area lang pala natin to. Yes, sir. Tribe of God lang to. Nandito, yan. Shout out may sa mga... Pasay West silang kasama, sir. Hindi. Ano na yan? Official na yan. Nasa ubsob pa nga. Kitang-kita ng buong mundo ang pagkasubsob mo.
And alright, so thank you and keep tuning in. And of course, syempre sa mga nasa Facebook Live audience natin, young people, balik mo na sa amin kung okay lang. Thank you. Then nag-a-adjust pa tayo, you know. At by the way, para sa mga team focus dyan na gustong maging umatenda lang muna kayo. Yan, so tuloy-tuloy. Nabangan ko din eh. Sir Dominic, pasukan mo na ng review. Araw, tuloy-tuloy tayo sa topic natin. Amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. And this is a review sa ating topic na living in digital Babylon. Yan, napakaganda ng topic natin, Team Focus. Wala na iba ako yung verse natin. Proverbs chapter 30 from verse, patay tayo dyan, wala yung ano ko. From verse 11 to 14. Man. Okay, sinasabi dito, basahin ko na lang para maganda ulit. Verse 11, there's a generation that curseth their father and doth not bless their mother. There's a generation that are pure in their own eyes, yet is not washed from their filthiness. There is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Yan, pinapakita dito, Team Focus, na yung culture, okay, yung Babylon, it's not just, hindi sinasabi dito, sinabi na din ni Sir Maki last week, yung Babylon dito, it's not about the world na nakikita natin na you're living in Babylon. No. Yung system, Team Focus, it is not, yung Babylon, it is not just a place, but it is a system. It represents a culture. Yan yung Team Focus, yung pinag-usapan natin last week. Ano yung klase ng culture na yon? Yung culture na mapagmataas, rebellious sa magulang, at higit sa lahat, rebellious against sa Panginoon. Kaya Team Focus, mag-ingat dito sa ating digital Babylon. Sinabi rin ulit ni Sir Maki, ang marami sa atin pagdating sa digital Babylon, Team Focus, wala nang ibang tinuturo sa atin kundi digital wisdom din. Yeah. So we as young people na anak ng Diyos na namumuhay dito sa digital Babylon, wala na tayong ibang matututunan diyan kundi digital wisdom. At ano yung tinuturo ng wisdom na yon? Ang tinuturo niyan, matuto ka na masanay sa sarili mong experience. So, hindi na tayo makikinig. Maling-mali, no? Maling-mali. Kalahin mo turuan kang di makinig. Yes. O, diba? Samantalang dapat, masarap na yung buhay natin. In other words, pinapahirapan pa natin yung ating sarili. So ngayon, I don't know, Sir Dom, maputol lang kita saglit. I don't know, no? Pero, maraming mga kabataan ngayon, Sir Dominic, no, mas pinipili nila yung, tama yung sabi mo, Sir Dominic, yung, ang sarap lang sana ng buhay. Yes, sir. Di ba? Yung upo ka lang, makikinig ka lang, that's it. And then, I don't think that it's very hard to obey. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Oh, parang ano yun parang buhay ng mga Israelites and Sir Dom eh. Ang dali lang sana ng buhay ng mga Israelites eh. 40 years by studying, sabi nga ng ating mahal na pastor, pwedeng hindi naman. Pumasok kasi si Mongol eh. Kaya ka na hatching. Dahil kasi alam mo, Sir Dominic, ba, I don't think na aabot ng 40 years ang mga Israelites sa paglalakbay kung nakinig sila sa Panginoon. It's a part of their consequence. And sabi nga, naalala ko, ni Sir Michael pinrich siya ni Sir Michael Bagyon, ngayon mission pastor po natin sa Kabangkalan, no? City proper. No? May kita mo yun, Sir Dominic, na sabi niya nga doon, naalala ko nagbigay siya ng distance from Egypt to Promised Land. Na ganun lang sana, and I can still remember na sabi nga ni Sir Mike, isang straight lang Pero ang nangyari, umiikot pa sila. Di ba? So, kung titingnan ninyo, Team Focus, anong naging problema? Hindi sila nakinig. Ganun lang. Kaya tama yung sabi ni Sir Dominic kanina Dali lang, masarap lang sana ang buhay nyo, Team Focus Kaso nga, it's because of digital age and you're trying to live in a digital Babylon, eto na yung nangyari. Go ahead, Sir Dom. Amen. Dugtong ulit from that, Team Focus, dahil sa digital Babylon or digital world na tayo ngayon, Team Focus, ang nangyayari
sa maraming young people ngayon, all of us, we lack guidance. Yes. So hindi na tayo napapangunahan. Ang nangyayari na, yun na nga, personal experience. Yeah. Ang lagi mong maririnig, sabi ni Sir Maki sa tinuro nyo sa atin last week, ang lagi nating maririnig sa mga cellphone, sa social media, dapat may experience mo to. Di ba? Sinabi last week ni Sir Maki. Kaya ang nangyayari ngayon, Team Focus, nagkakaroon tayo ng crisis saan? Sa authority. Yun! Kaya anong nangyayari ngayon? All you obey is yourself. Tama. Pero ang nangyayari, nakakalimutan natin na naririnig na rin natin dito sa pulpito, sa church, it is not true. It is just digital. O, naririnig yun na rin sa social media. Kahit ultimong social media na ang nagsasabi, not everything on social media is true. Yeah. Si ano nagsabi nun, si Maka. Sabi mo na. Di tayo dyan. Ultimong di ba? Nagbigay sa atin si Sir Maki na example. Ultimong yung cigarettes, yung mga sigarilyo. Sila mismo meron nakalagay doon nakapaskil na disclaimer. Yeah. Diba naririnig nyo na yung word na yun, disclaimer. Bakit mayroon silang disclaimer? Para hindi mo sila sisihin pag may nangyaring masama sa'yo. Tama. Kasi pinili mo yun sa sarili mo. Diba? They even have a disclaimer, yet mga young people, ginagamit pa rin, at yung word na ginamit ni Sir Makilon last week, tinatangkilik pa rin ng maraming young people. Tama. Alam mo naman, sabi nga noon last week, alam mo naman na wala ka pa doon or wala ka doon sa level nila. Okay, wala ka doon. Wala ka sa level nila. You just wish you were, but pinipilit mo. You are trying hard na maging ka-level mo sila. Pero nung sinabi ni Sir Maki last week, nagpapasalamat pa rin siya. Shoutout ulit kung isa kang young people na ganito. Nagpapasalamat pa rin siya sa mga young people na tinuturing pa rin nila na yung mga magulang nila ang authority. Amen. Sa buhay nila. Amen. Diba? Tinuturing nila, lagi nilang binabalik sa mga magulang nila yung kanilang estado sa buhay. Pinapasalamatan nila lagi kung ano yung narinig, ano yung natutunan nila. Kasi, diba, marami dito nag-aaral na sa college or hindi na sa college na meron ng katayuan sa labas. Di nila narating yon kung di dahil sa kanilang magulang. And of course, sa Diyos. But, marami pa rin yung people ang hindi na iniisip yung sacrifices ng kanilang magulang. Amen. So, dahil sa hindi nila iniisip yung sacrifices ng mga magulang nila, ayun na nga, babalik tayo ulit sa sinabi ni Sir Maki nung una. Anong sinabi niya nun? Sarili mo dapat na experience. Kaya ano yung warning sa atin last week bago mag-end yung ating episode? Team Focus, be cautious. Dahil ang tinuturo sa atin ng digital world, ng digital Babylon, na mawalan ka ng awareness. Dagdag ko na lang to. Kaya marami ngayon, Team Focus, pag naglalakad sa kalsada, umuulan, nakapayong, wala siyang paki kung saan siya naglalakad, saan pa rin nakatingin? Cellphone. Mahuhulog na siya sa manhole, wala pa rin siyang paki. Okay? So, ano yung final warning ni Team Focus? Ni Sir Maki sa atin last week? Be cautious. Dapat meron kang awareness kasi ang target ng Digital Babylon ay sirain ang iyong pananampalataya. So, Team Focus, pag nawala na tayo ng awareness pagdating sa digital world, sa Digital Babylon, ayan na. Instead na meron ka pa ring, ano yung sinabi ni Sir Maki? Instead na meron ka pa ring authority sa buhay mo, ang authority mo na ay ang sarili mo. At ang malala pa doon, wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Yan, Sir Maki. Alam mo, totoo yun, Sir Dom. Kasi, I don't know, I think, wala pa sa stage, no, maraming adults dito na nanonood eh. So, I do believe that a lot of adults that are watching right now will agree with me on this na wala pa, Sir Dominic, sa stage ng isang Team Focus. I mean, I'm talking about their age. Just try to imagine, 13 years old, or let's say for the sake of the juniors that are here right now, let's say for example, from 9, tama ba? 9 ang juniors, di ba? 9 to 12, something like that years, or 9 to teenage years. I don't think that they can rely their life on their personal experience. Di ba? Kumbaga yung
isandal mo yung buhay mo sa personal experience mo, sa ganong edad mo, I don't think that you don't have any experience pa. I don't think that you have enough experience ba? Ako masasabi ko, wala ka pang experience. Alam mo kung bakit? Kasi, kung talagang you can rely your life on your experience on that particular age, sana nag-prosper ka. Di ba? Sana nakuha mo yung life that you wanted to be. But the truth of the matter is, if you're going to review, balikan mo lang kung ano yung nangyari sa'yo, you will see and you will notice na wala ka pala. Wala ka doon sa buhay na gusto mo mangyari. You think na nandoon ka sa buhay na yon, pero ang totoo, wala ka doon sa buhay na yon. Bakit? Kasi nga, Sir Dominic, ganito yan eh. Alam mo kung anong pwede mong maipagmalaki na experience sa edad ninyo, Team Focus, I hope you're listening. Sa edad ninyo na experience, yung experience mo na may authority ka. Yun ang pwede mong maipagmalaki sa buhay. Bakit? Kasi sa dami ng kabataan ngayon, as they live their life in digital Babylon, sabi ko nga, the influence ng Babylon, grabe. Alam nyo, again, wag nyo tatandaan, wag nyo kakalimutan yung sinabi ko sa inyo na dapat, last week, na dapat yung tandaan regarding Babylon. Ano yon? Walang makakatalo sa kanila. They will claim that they are the greatest among the greats. Magpakilala kang magaling, mas magaling kami. Kaya nga gumawa sila ng Tower of Babel eh. Bakit? They're trying to reach God. They're trying to prove that they can reach the place of God because God is the King of Kings and the Lord of Lords. Eh. Alam nyo sila ang Diyos. Ganun ang pagkakilala nila sa Diyos. Pero tinan nyo, hindi sila papayag. Kaya nga they made a tower na sabi nila, we can reach the position of God. Pero makikita nyo naman, despite of their eagerness to reach God by their own, sinira pa rin, pinakita pa rin sa kanila ng Panginoon that I am the greatest among the greatest. Diba? Ganyan ang Babylon. They want to be great. They want to be greater than the greats. Alam nyo ba, as you live your life in digital age right now, ganyan ang gustong patunayan ng digital Babylon, ng digital age ngayon, Sir Dom. Kaya tinan mo yung mga bata ngayon. Porket grabe ang lalim, di ba? Porket grabe ang lalim na nila about the technologies, they thought that they know everything. Pansin nyo ba, teenagers? Pansin nyo ba, young people? Dahil grabe yung knowledge mo about this one, about the technologies of this world, you thought that you know everything. Sadly, you thought that you know life. Di ba? Team Focus. Ang akala nyo, alam nyo na ang buhay kasi marunong kayong kumalikot ng Apple 16 Pro Max. Marunong kayong kumalikot ng Samsung S25. Marunong kayo kumalikot ng Huawei 4.8. Ano ba yung bago ngayon? And saka yung Vivo 8.0. Alam nyo lahat yan. Because you thought you know those things, you thought also that you know life. But the truth of the matter is, ang hindi nyo alam, Team Focus, ang katotohanan, nasa crisis ka. Nasa crisis ka ng authority. That's what happened in Babylon. Akala nila greater na sila eh. Ay, pambihira. Search nyo Cities of Babylon during Bible times. Makikita nyo kung gaano kaganda ang agriculture, ang economic nila, anong tawag doon, yung mga structures nila. Grabe. They have everything. Sabi ko nga, Sir Dom, by history, natabunan nila ang Egypt. They have the best teachers na kung saan dati kinikilala yan na nasa Egypt ang mga magagaling magturo. Ngayon napunta sa Babylon. Bakit? Hindi sila papayag eh. Hindi kami papayag na merong mas great sa amin. Kung may mas great sa amin, mas greater than kami. Diba? Parang nagbibiroan kami noong nakaraan. Gagawa daw grupo si Chip Eric. Alam mo pa nga diba? May Gator Vocal Band. Alam mo sa kanya? Greater Vocal Band.
Tapos, hindi pa siya nakontento. Pinalitan niya pa. Eric Vocalman. Di ba? Matindi yan. Boss Eric. Shout out sa'yo, Koy. Di ba? Ganun eh. Ganun yung thinking, Sir Dominic, ng marami. And young people, again, we're not here to condemn you. I'm not saying na ikaw yung gumagawa nun. No. Kalimutan nyo ang condemnation pagdating sa programa nito. Because the very point, the very essence of this program is I want you to wake up, young people. Kasi mahirap kapag nanaginip ka sa digital Babylon. Alam mo bakit? Di totoo yan. Nasa movie ka lang na Minecraft, may pinto lang yan, pero hindi totoo yan. Oh, hanapin mo pa yung box na kumikinang-kinang. Panood ko eh. Oh. Di ba? Oh. Hindi totoo yan. Mahirap pag diyan ka na naginip. Kasi pag diyan ka na naginip at napasarap ka dyan, baka piliin mong mamuhay dyan. Amen. Di ba? Mahirap. At pag bumalik ka na sa totoong mundo, litong-lito ka na. Kaya maraming young people ang litong-lito sa buhay. Bakit? Nasa digital ka, iha. Alis ka dyan. Oh, don't live your life in digital Babylon. Mahirap kasi una, sabi ko nga sa inyo, crisis of authority. Alam mo, Sir Dom, isa pa sa mga lessons na kailangan nilang makita dyan. Not just only that they will have crisis in authority, but also the second one that I want you to focus on when you try to live your life in digital Babylon, the cultural shifts. Naintindihan nyo ba pag sinabi kong cultural shifts? Yung pagpalit ng kultura. Okay, tingnan nyo. As you study the life of the Israelites, Team Focus, kung bigyan ko lang kayo ng konting background, isa sa mga nagpapahirap sa kanila sa pagsunod nila sa Panginoon kapag nasasakop sila ng isang nation. Like for example, nasakop sila ng Babylon. Di ba? Ano ang ginagawa nila ngayon? Papalitan nila, okay, hindi nyo na paglilingkuran yung Diyos nyo, eto na ang paglilingkuran nyo ngayon. Ang statwa ni Mongol. Yan ang yan ang ay sabi mo na laki-laki niya nakaganon siya, tapos ganyan yung gupit. Di ba? Isipin niyo yan. Ganun ni Sir Dominic eh. Bakit? Because nandun yung, kaya nahihirapan sila. Kasi nandun yung cultural shifts. Alam nyo, ito yan, para lang maipaliwanag ko sa inyo ng maigi. Yan. Una is crisis of authority. Number 2 is cultural shifts. Now, digital platforms, okay? Digital platforms and social media. Sinulat, media, curate. Pag sinabi natin curate, Sir Dominic, it talks about the assistance. Okay? Ito yung pag-assist mo sa isang bagay. Curate experiences and shape identities, potentially leading to the adoption of values and beliefs that differ from traditional faith. Tingnan nyo ha. Ito nangyari, Team Focus. Meron kayong, alimbawa, ito kasi, pag sinabi natin traditional faith, Sir Dominic, it's not about yung faith na, I'm not talking about the biblical faith. Because biblical faith is not a traditional faith. It's a conviction faith. Tandaan nyo yan, ha? Hindi, itong pananampalataya natin na meron tayo sa Panginoon, hindi ito traditional. Okay? It's our conviction. Okay? Convicted tayo na may ginawa ang Panginoon sa atin, tinanggap natin yung ginawa ng Panginoon. That's how we got our faith. Okay? It's not traditional. Now, the traditional faith, kasi Sir Dominic, kaya ko nilagay na traditional faith, faith is always about belief, di ba? The other term, not the biblical term, but the other term of faith is belief. Okay? It is belief. Ibig sabihin, ito yung pinapaniwalaan mo. Now, to get my point, no, ito yan, Team Focus. Halimbawa, bilang isang Pilipino, anong nakasanayan ng Pilipinong bata? Magalang. Sa tuwing nakakakita ng matanda, anong gagawin? Babatiin, magmamano. Diba? Ganyan ang nakasanayan ng kabataang Pilipino. Diba? In short, ang kabataang Pilipino marunong rumispeto. Yan ang Pilipinong kabataan. Pero kung titingnan mo ngayon, pumasok na tayo dito, Sir Dominic, sa cultural shifts na kung saan meron ka na ngayon itong digital platform na sinasabi dito, nandito na ngayon yung pag-assist mo sa experience yung pag-assist mo sa pamamagitan ng sarili mong experience. Ibig sabihin, yung pag-oo mo sa isang bagay ayon na sa experience mo.
At sabi mo nga, Sir Dominic, kanina, hindi na ayon sa itinuro sa'yo. Diba? Ganun ganun ang nangyayari. Hindi na, kumbaga, yung pag-assist mo na ngayon sa isang bagay, yung pagtanggap mo na ngayon sa isang bagay, hindi na naaayon sa natutunan mo, hindi na naaayon sa naituro sa'yo, kundi naaayon na sa sarili mong experience. Sabi ko nga sa'yo, okay, sige, mag-usap kayo ng isang 51 years old, 50 years old, 40 years old, na namumuhay sa ibabaw ng lupa na ito, at ikaw na 13 years old, ipagmalaki mo experience mo. Anong kasabihan ng mga veteranong sundalo? Bata, huwag kang magkikwento ng gera sa isang veterano. Mahirap. Mahirap mo sabihin, alam mo ba, nung nagbang-bang kami doon, akalain mo mga terminology mo, magkikwento ka ng barilan, bang-bang, ganon-ganon ka pa. Di ba? Di ba? Bang, ganon-ganon ka pa, ganon pa yung pagkwento mo ng gera. Anong gagawin? Bang. Ay, kikwento mo yan sa isang retiradong Navy SEAL? Kasi mabangbang lang naman. Buti nga kung mabangbang, kung may kasama pang sampal muna sige nga, magkwento ka lang ganyan sa isang retiradong Navy SEAL, sa retiradong Special Forces. Kaya naalala ko, si Sir Dennis Sr. at saka si Brother Dennis Jr. Nung ginawa ni Sir Dennis Sr. yung balikatan, yung lahat ng obstacle doon, sabi ko, example lang Abay, talagang tinuluyan ni Sir Dennis lahat Anong sabi ko kay Junior? Hoy, bukas ayusin mo, mapapahiya ka sa tatay mo, sinasabi ko sa'yo. Kaya ginawa niya rin. Pagod. Di ba? Nandun kasi, Sir Dominic, na doon ka na ngayon, akalain mo, i-assist mo yung buhay mo ayon sa experience mo. Kaya ang daming young people ang kawawa. Alam niyo, young people, ito yan. Alam ko, we're live socially and worldwide, we're live nationwide, marami makakarinig na to. Pero ito yan. Kaya kayo dumarating sa punto na mas pipiliin ninyong kunin ang sarili ninyong buhay. I'm talking about suicide. Ilan ang mga kasing edad ninyo? My goodness, I cannot believe that, Sir Dom. Sa edad na 21 years old, mas pipiliin niya, she's more educated, may future siya, lahat and everything. Graduate ng ganitong university, may ranggo sa ating armed forces, lahat. Pero dumating sa punto ng buhay niya na mas pinili niyang kunin ang kanyang sariling buhay. Why? Because at her own age like that, nag-rely na siya, inassist niya ang buhay niya. Ano mo, Sir Dom, inassist niya ang buhay niya ayon sa kanyang experience. Pero ako'y naniniwala na hindi mangyayari yun if she assisted her life through what she has learned. Kumbaga, kung inassist niya yung buhay niya, ayon hindi sa kanyang experience, kundi ayon sa kanyang natutunan, tatagal yun sa ibabaw ng mundo na ito. Kasing edad ninyo, tumatalon. Sabi ko nga, I don't know, wag naman sana pahintulutan ng Panginoon na itong mga words na ginagamit ko maging dahilan ng pag-block sa atin ulit ng Facebook. But ano tayo open rebuke is better than secret love. Okay? Tinan nyo, sa edad ninyo, akalain nyo, taas-taas ng school, tatalong ka, may hagdanan naman. Parang ano yan 2 pintuan na yung bukas, sa bintana ka pa lumabas. Di ba? Parang tama yan. Shutdown talaga utak mo. Bakit marami nag-shutdown ng utak ng maraming kabataan? You are relying, you are assisting your life. Sir Dom, what is the very essence of the word assist? Alalayan. Paano mo alalayan yung sarili mo sa experience mo na hindi naman nga nakintulong sa'yo nga? Amen. Parang ako, halimbawa, si Sir Dominic natumba dito. Paalalayan ko sa'yo. Anong pangalan mo? JM, kaya mo? Alalayan si Sir Dom? Diba? Itutok mo nga kay JM, ipakita mo nga yun. Hindi, okay na, kahit hindi mo na i-zoom in, pakita mo lang si JM. Tayo ka, JM, tayo ka. Diba? Yung dalawa, okay lang, dalawa. Sali kami, okay lang. Yan, nakikita niyo po si JM, medyo ihawi-hawi mo nga yung wire ng konti. Brother JJ, yung ano lang, dandaan lang kasi internet natin yan. Yan. Nakikita niyo si JM, isipin nyo si Sir Dominic pag natumba, tapos siya yung mag-a-assist.
Dyan talaga punta niyan. Isipin mo, alam mo bakit anong pwedeng sabihin ni JM? May experience naman ako kasi yung kaklase ko natumba din naman, tinayo ko lang eh. Kasi laki mo yun. Ito, matumba to. Nung natumba to sa Tarlac na naglaro kami basketball, ilang kami nag-alalay dyan. Sa ganito ng figure ng katawan namin ilang kami nag-alalay dyan? 4. Tapos pag natumba, sasabihin ni JM, kaya kong itayo yan si Sir Dominic, pinky ko lang. Pinky promise, langit punta mo talaga. Di ba? Nakukuha ninyo, thank you JM. Nakukuha ninyo, young people, yung illustration natin. That's how young people live now, Sir Dominic. Amen. Bakit? It's because you're living on this place. Living in digital Babylon. Bakit? Kasi yan yung cultural shift, Sir Dominic eh. Yan yung sinasabi na, tinan mo, anong isang nadadala ng cultural shifts? Shape identities. Tinan nyo ngayon. Tinan nyo. May gusto kang sabihin, Sir Dominic, patungkol dito sa shape identities. Go ahead. Meron ka. Sige, okay lang. Pagdating, sir, total sinasabi nyo na po, sir, nag-prepare din po kasi ako. Ang dinadala sa atin Team Focus ng Digital Babylon is confusion. Yeah. Kaya tignan nyo Team Focus, total sinabi ni sir yung ganun. Kaya marami sa atin ngayon, bakla. Daming bayot ngayon, Team Focus. Diba? Ang daming bayot ngayon dahil confused sila. And gusto kong sabihin yung Team Focus kasi it promotes confusion, ang Digital Babylon. And ang problema niyan, Team Focus, pagdating sa digital world, Team Focus, it creates fake intimacy. Yun. Fake intimacy, Team Focus. Ano yung ibig sabihin ng fake intimacy? Naghahanap tayo, or rather, mas gusto kong gamitin yung word na nagkikrave tayo ng intimacy na hindi naman totoo. Yeah. Pantasya lang, Team Focus. Diba sinabi nga last week, diba? Sabi ni Sir Maki, there's nothing true sa social media. It is just digital world, Team Focus. Yeah. Lahat ng nakikita natin dyan hindi totoo. So ngayon, ang nangyayari, dahil sa confused tayo, dahil sa digital world, naghahanap tayo ngayon ng peke na intimacy. Kaya marami, sir, tinabi nyo po kanina, kaya maraming young people ngayon na nagpapakamatay na young people. It's because yung intimacy na hinahanap nila, hindi nila mahanap-hanap sa totoong mundo. Yeah. Diba, Team Focus? Naghahanap ka ng fake intimacy na nakikita mo sa social media. Mind you, Team Focus, yung mga intimacy na nakikita natin sa social media, puro scripted yun. Yun. Scripted lahat yun. Kaya, di ba, disclaimer. Lagi silang may disclaimer dyan. Ito pa yun, Sir Dom, nakalagay pa dun sa Ay, ambot sa kambing na may bangs. Tignan nyo nakalagay dun Bago ka manood ng video, anong nakalagay? Disclaimer. Yes, sir. This is for what? Entertainment. Sige, tuloy mo. Diba, kaya Team Focus, tas balik natin ulit yung sinabi last week ni Sir Maki. Yung authority sa atin, di ba? Ngayon, may crisis ng authority sa atin. Yun na yun eh. Yun na yung intimacy. Pag meron tayong, nagpasakop tayo doon sa proper authorities, pag nagpasakop tayo sa mga magulang natin, Team Focus, doon mo mararamdaman yung totoong intimacy na hinahanap mo. Yeah. Or, better yet, Team Focus, yung faith na sinasabi ni Sir Maki last week, yung pananampalataya. Pag meron kang malalim na intimacy, okay, gusto kong gamitin yung sinabi ni Pastor nung Monday sa Bible, sa PSS. Pag meron kang malalim na relationship sa Panginoon, yan na yun, Team Focus. That is the real intimacy na hinahanap mo. Hindi yung nakikita mo sa social media na I love you, utot. Yan. Hindi yan, Team Focus. Yung mga lalaki na naghahanap din ng ibang lalaki, Diyos ko naman. I love you, love ka ba? Team Focus, kaya mangyayari sa atin, Team Focus, dinidistract tayo. Yung hindi sinisira, dinidistract tayo. Kumbaga, hinihilis ng digital Babylon yung ating atensyon sa salita ng Diyos. Instead na nandun na tayo, maganda na yung relationship natin sa Diyos, sa mga magulang natin, ang nangyayari, Team Focus, naghahanap pa tayo ng ibang intimacy. Kaya maraming Team Focus ngayon, rebelde sa magulang. Pag hindi nakuha yung gusto, ayun, magpapakamatay na.
Pambira, Team Focus. Ang sarap-sarap ng buhay mo, Team Focus. Ang gagawin mo lang, humingi sa magulang. Yan lang. Bibigay naman ng magulang yung kailangan mo, ha? Yeah. Ibibigay ng magulang mo yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Okay, Team Focus? Ang sarap ng buhay mo. Nandyan na yung pangangailangan mo, ibibigay ng magulang mo. Sa totoo lang, Team Focus, ang magulang mo pa, naku, Diyos ko naman, ang magulang mo pa ang magpapakamatay para lang makuha yung gusto mo. Yeah. Pero ikaw, Team Focus, di mo lang nakuha yung gusto mo, magdadabog ka pa, alam mo yun yung, tatakutin mo pa yung magulang mo na. Gaganong-ganong ka po. Takutin mo pa na ano, sige, tutuloy ko to. Ano kayo sabihin sa'yo? Sige, tuloy mo. mga ganyan, Team Focus, no. Hindi yan yung totoong intimacy. Akala mo yung totoong intimacy, yung binigyan ka ng cellphone, tapos sasabihin mo sa nanay mo, ay, I love you, me. Thank you sa cellphone. Ay, Diyos ko. Hindi mo mahal yung nanay mo, ang mahal mo yung cellphone. Tama. Kaya, Team Focus, remember, ganda nung sinishare ni Sir Maki kanina, ang dadalhin lang sa atin ng digital Babylon na yung, Team Focus, is confusion. Yeah. Lalo na yung cultural shift na sinasabi, Team Focus, ni Sir Maki. Once na yung shift na yun, Team Focus, hindi yan panghabang buhay. Yung shift na yun, lagi, constant na nagbabago yun. Kaya pag nakapasok, kunyari, may hinahabol kang kultura, once na nakahabol ka nun, nung nahabol mo na, biglang magbabago ulit. Diba? May bagong uso, nung nakuha mo na yung uso na yun, may bago na naman. Kaya ngayon, nahuhuli ka na, hahabulin mo na naman yung bagong uso. Yung shift na yun, constant na nagbabago yun. Every day, oras-oras na nagbabago. Pati rin yung utak ng young people, nalilito na. Yun. Kaya, Team Focus, ang nangyayari, ayun, rebelde sa magulang, ayun na, magpapakamatay. Diyos ko naman. Sarap ng buhay, Team Focus, ang sarap ng buhay mo. All you have to do is sumunod sa magulang. Yeah. Yun lang, yun po, Sir Mac. Tama, Sir Dominic. Cultural shifts regarding when it comes to our verse, no? Tignan mo, after the crisis of authority, verse number 11, there's a generation that curseth their father and doth not bless their mother. Cultural shift agad. Kasi automatic yan, Sir Dominic, eh. Once na ikaw, wala ka ng kinilalang authority. Diba? Dito, mas dito. Yan. Medyo malamig mga kapatid. Diba? Kasi umulan ba sa labas ulit? Umulan. Yan. Kaya biglang lumamig. Kanina tontuwa pa ako sa aircon. Yan. Anyways, sabi dito, may sinasabi si Ma'am Lois, ano daw po ang dabog sa English? Daybog. Witty. Yan. Baka pag nakahigop tayo ng kape, baka 2 minutos. Okay, after the cultural after the crisis of authority, matik yan cultural shift. Tingnan mo, kapag ang isang gobyerno na wala ng leader, ano ang mangyayari? Kahit ano na lang. 'Di ba? Kasi tingnan mo, tingnan nyo, kasi if there is a leader, malilid ka ng maayos eh. Now, if there's authority in your life, Team Focus, automatic yan magiging maayos ang buhay mo. But in the absence of authority, anong mangyayari? Mag-shift ka. Now, as you enter and as you live your life in digital Babylon, eto na ngayon na nangyari. Verse number 12. There is a generation that are pure in their own eyes and yet is not washed from their filthiness. Pure na madumi? Ano yun? Pure na dugyot? Ano yun? Matatawag mo ba, masasabi mo ba na malinis ang isang lugar na madumi? Hindi. Hindi mo pwedeng tawagin na it is pure. Sabi nga there is a generation that are pure in their own eyes. Yung akala nila, it is very happening. Young people, again, no condemnation here towards you that are watching right now. But we just want to be a blessing by waking you up by saying, young people, Team Focus, mali ang nakagistan mo. Mali ang ginagawa mo ngayon. Bakit? You are now entering your life. You are now living in digital Babylon. Okay, the influence is great. Grabe ang influence. Sabi ko nga ngayon, Sir Dominic, pagtabihin mo ang cellphone at ang magulang, mas pipiliin ng maraming kabataan na sumunod sa sinasabi ng social media kaysa sumunod sa sinasabi ng magulang.
Amen. Amen, sir. Diba? Mas marami, akalain mo, pinagalitan ka ng Tagalog, just for you na masabi mo na mas may alam ka, sinagot mo ng English. Pinagalitan ka, pinagsabihan ka ng, anak, hindi yan dapat, ito dapat ang gawin mo, ano sagot mo? Oh no, ma'am. Yun lang kasi alam mo, English. Swiper, no swiping. Oh, di ba? Yun lang ang alam mo. Oh, akalain mo para lang masabing mas may knowledge ka, mas knowledgeable ka, mas maraming eto na eh, ang bihira naman eh. Buti sana kung hindi generated ng AI chat GPT yung sagot mo sa nanay mo eh. Okay lang eh. Eh parang doon mo lang din naman natutunan. Oh, bakit? Eh kasi ganito eh. Oh. Di ba, papansin nyo ngayon, Sir Dom, mas grabe yung cultural shifts ng kabataan ngayon. Yung pagpalit ninyo ng paniwala. Bakit? Ngayon, Generation Alpha, mas akala nyo, mas matalino na kayo sa mga nagpakilalang matalino ng mga nakaraan. You thought that the generation nowadays thought that they are more knowledgeable than the past people. Bakit? Ang paniwala nila, nakalipas na kayo. It's our time. No. It's not your time, and we don't have any time in this world because what is happening around us is always God's time. Tandaan mo yan. Kasi pag sinabi ng Panginoon, anak, uwi. Uwi ka. Yan ang sabi ko sa'yo, uwi. Uuwi ka talaga. Ang tanong, saan ka pa uuwi? Yun ang mahirap. Oh, tinan nyo, diba? Young people, hindi nyo na alam. Litong-lito na kayo. Saan kayo uuwi? Diba? Kakatingin ninyo, sabihan ni Sir Dominic kanina, kakalakad nyo ganyan. Hindi nyo alam, nasa kabilang street pala kayo. Kumatok kayo, hindi nyo ba? Naalala ko si shoutout kay John Joel. Kasama namin dati yan, nag-solwining sa Villamor. Solwining kami, sabi may susunduin daw siya. Sinamahan ko. Pagpasok namin doon sa isang lugar, may pinto dito, may pinto dito, may pinto dito. Sabi niya, doon daw yung classmate niya eh. Sabi ko, saan yung classmate mo dito? Tinignan niya yung 3 pinto. Alam mo ginawa ni John Joel? Pumunta sa gitna, tao po! Sabi ko, magaling tong batang to. Shoutout, nanonood ba si John Joel ngayon? Shoutout sa John Joel. Oh, ngayon, kalahin mo, may asawa at may anak na din. Oh, diba? Tumayo sa gitna, sumigaw ng tao po. No, tinawag yung pangalan ng kaklase niya. Oh, lahat ng ano tuloy, nagbukas eh, lahat ng pinto eh. Kalahin mo yan. Di ba? Lito! Saan ka uuwi? Bakit? It's because of cultural shifts. Hindi mo na alam ngayon. Kalahin nyo, young people, malinaw na sinasabi ng Bible that children, obey your parents. Anong pinakatrabaho ng isang anak? Ano? Obey. Sumunod. Pero ano ngayon sinasabi ng mga kabataan sa loob ng tahanan, Sir Dominic, ng mga team focus na kagaya ninyo? Ano ba talagang role ko sa bahay na to? Anak mo ba talaga ako? Pinaguhugas ka lang ng plato, pati na panood mong drama, in-apply mo? Pinagwawalis ka lang, ang tanong mo, ano ba talagang role ko? Anak ba ako o katulong? Sinilasing kita ng pabaliktad eh. Di ba? Anak, tapon nga yung basura. I'm not your maid, Mom. I'm your son. Capital S-A-N. Son. Wrong spelling, wrong inday. Diba? M1, biscuit. Diba? Diba? Tingnan nyo. Ganun ang kabataan ngayon. Siguro maraming tumatawa ngayon sa Google Meet, sa Facebook Live. Nakakatawa talaga ngayon. Amen. Nakakatawa, di ba? Oh, kasi ganun ang nangyayari ngayon. Ang tawag dyan, young people, cultural shift. Bakit? Tingnan mo. Sabi ng Bible, there is a generation, oh how lofty are their eyes and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are as swords and their jaw teeth as knives to debar the poor from off the earth and the needy from among men. Grabe na ngayon magsalita ang mga young people. Yung tipong akala mo naman kaya na talaga nila ang buhay nila. Kalimutan mo nang naging miyembro ko ng pamilya ko.
Kalimutan mo na minsan kang nagkaroon ng isang anak na nagngangalang Mongol. Mongoloid. Kalimutan mo na ako ay naging anak mo. Tapos sabi nung nanay, o sige, layas ka. Huwag naman po, mama. O, tinan mo yan? Ako, kapagod kayo. Di ba? Alam nyo, ganyan ang kabataan ngayon, Sir Dominic. Dahil sa cultural shift, sabi ko nga dito, Sir Dominic, nandoon na kayo sa stage na potential na mag-lead sa inyo na i-adapt ninyo ang values ng mundo na ito. Nandoon na kayo. Actually, Sir Dominic, mali ako dito. Hindi na to potential Kasi nangyayari na Pag sinabi kasi nating potential, may pagkakataon pa na hindi mangyari. Kaso ito hindi Pag tinignan mo ang maraming kabataan ngayon, talagang nangyayari na. Di ba? Yung value, tinan nyo. Di ba may values sa di ba? Meron sa school, di ba? Tinuturong values. Nakakalungkot lang kasi hindi biblical values Sana, sige, tatakbo na lang akong susunod. Di ba? Nandoon, Sir Dominic, na yung values. Pero pag tinignan mo yung kabataan ngayon, namumuhay ng walang values. Di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Bakit? Ina-adapt na nila yung natututunan nila sa mundo. Ina-adapt na nila yung natutunan nila sa digital Babylon. Again, sabi ko nga, ingat kayo. Tuturuan kayo neto mga to na mamuhay in a digital age. Maganda yung sinabi mo, Sir Dominic, kanina. Fake intimacy. Bakit? Yung intimacy na masyado ka nang napapamahal sa gadget mo, kaya anong dadalhin sa'yo niyan? Ano ang resulta niyan? Fantasy. Fake intimacy will always lead you to fantasies. Kaya akala mo, di ba, queen ka. Drag queen. Akala mo, mambira, pogi. Gagayahin mo yung gupit ng mga artista. Yan, sigurado ko, hindi pang artista yan. Gupit ni John Ray yan. Nasaan ba? Tinan mo, may lapis dyan tinan mo, may lapis dyan. Iganon mo, tinan mo. Di ba, te? Love ko yan si Jairo. Love you, Jairo. Kiss ka ni Hartley. Kiss mo. Yun! Nagbibiruan lang po kami dito. Di ba? Ganun, Sir Dominic. Nandun yung cultural shifts. Ngayon, young people, dapat maging aware kayo na yan ang itinuturo sa inyo ng Digital Babylon. Now, again, as we close this lesson ngayon, cultural shift. Ang tanong ko ngayon sa inyo, yung tanong ko last week. Ano nga yun? Joke lang. Sige. Ang tanong ko sa inyo is yung tanong ko last week. Sa tingin nyo, are you that generation that lives in Digital Babylon? Or are you in a generation na namumuhay sa salita ng Diyos? Sabi nga ni Sir Dominic kanina fantasy lang yan. Ito totoo yun, Sir Dom. Sobrang totoo yan. Kaya nga minsan makakita ka ng mga young people, mga ganyan-ganyan, sa isang kanto. Psst, huy! Ano nangyari sa'yo? Wala. Tulala, no? Tulala. Minsan makakita ka ng tapos pag tinignan mo, ano titingnan nito dito? Kala mo inoobserbahan yung langgam Nakahiga, tulala. Pag tinanong ba't di ka ba natulog, binabantayan ko sarili ko. Nasaan amat sa tal. Mahirap ka kalaban. Di ba? Minsan makakita ka ng mga young people na tulala. Delikado dyan, huwag kang pupunta dyan Oo, hindi ako punta dyan. Tapos pag alis na nagsabi sa kanya, nalaglag, napilaya. Anong nangyari sa'yo? Delikado nga, pre. Ay, nako. Di ba? Makikita mo, ganyan kayo ngayon mag-adapt. See? Tinan ninyo, para kayong bago ngayon pag naririnig nyo. Pero hindi nyo alam, ilan sa inyo ang gumagawa niyan. Cultural shifts, di ba? Yan ang sinasabi natin dito.
gagawin kayong ignorante o sa kolokyal na pananalita, gagawin kayong angat. Baliktarin nyo na lang. Di ba? Gagawin kayong angat ng mundo na ito. Pag ginawa kang angat ng mundo na ito, ang resulta mo, kabaliktaran ng salitang angat na binanggit ko. Baliktarin mo sa isip mo. Tama ha? Tama ha? Oh, see? Oh, di ba? Ganon ang gagawin sa inyo ng mundo na ito. Pag inangat ka ng mundo na ito, kabaliktaran ng angat, ang magiging kalabasan mo. Angat, di ba? Oh. Di ba? Ganun lang ang gagawin. Bakit? It's because of the cultural shifts. Huwag nyo na i-comment yung kabaliktaran, ha? Baka i-comment nyo pa yung kabaliktaran. Kinoment, no? All caps pa. Talaga matatanggal na Facebook yung Hindi matatanggal yung Facebook. Tayo matatanggal, eh. Nagtuturo lang naman po kami ng salita ng Diyos, eh. Biblical naman yan, eh. Oh. Bakit? Sa totoo lang. Ano bang ginamit ng term ng Bible yan? Stupid. Foolish. Yan. Amen. Amen. Oh, di ba? Yan yung mga kung nagbabasa kayo ng Proverbs, yun ang pinakapasok sa bokabularyo ng Pilipino. Ganun ka gagawin ang mundo na ito. Kaya mag-ingat kayo. There is a generation nowadays living in digital Babylon. Amen. Ang tanong, Sir Dom, anong address mo? Amen. Anong address mo? Ha? Block 6, Lot 6, Block 6, Phase 6, Babylon Street. 666 na yun. Diba? Oh. 666 na yun. Block 6, Lot 6, Phase 6, Babylon Street. Sige. Tingnan mo kung ano address mo. Check mo. Saan ka nakakabilang? Baka digital subdivision ka na. Mahirap. Ikaw lang at yung Roblox mong pinaglalaban ang nandiyan dyan. Ha? Di ba? Akalain mo, no? Gagawa ka. You can do anything what you imagine. Adik. Di ba? Ganun akalain mo. Pwede mo makuha ang isang bagay kung iisipin mo. Ewan ko kung tama ako, ha. Ano ang iniisip mo mangyayari? So, tamad ka. Diba? Pero sabi ni Sir Dominic, fantasies. Diba? Yan lang, hanggang dyan lang yan. Yan lang ang tinuturo sa'yo ng digital Babylon. Kaya make sure that you are the generation that don't live in digital Babylon. Sir Dom, baka may gusto ko pa idagdag bago natin tawagin, papuntahin sa mataas na building yung mga shoutout boys natin. Kala ko talaga dito. Anyway, Team Focus, ang ganda ng topic natin ngayon, Team Focus. Thank you, Sir Maki. And alam mo, Team Focus, isa sa mga hindi natin napapansin, dagdag ko na lang din, yung tinuturuan tayo ng Digital Babylon Team Focus na mag-avoid sa real accountability. Yan. Di tayo, binanggit na kasi ni Sir Maki, tinuturuan tayo maging tamad. Kasi ang mangyayari sa atin, Team Focus, whatever feels right. Yun na. So, go with the flow na. So, go with the flow. Dahil sa confused na nga, go with the flow na lang. Kaya, Team Focus, remember, wag na natin yan. Wag tayong, although we are living in the digital Babylon, Team Focus, pilitin pa rin natin na wag tayong maging parte ng digital Babylon. Avoid it, Team Focus. Sayang naman. Sabi ko, yung sinabi kanina ni Sir Maki, potential, you have so much potential, Team Focus, and you are wasting it. Di ba? Yun na lang, Team Focus. Yung sinasabi kanina ni Sir Maki, may potential ka na maging worst, pero meron ka ring potential na maging mabuti. Yun na lang, Team Focus, eh. You can be someone great, pero ang ginagawa natin, dahil sa digital Babylon, mas pinapansin natin yun, mas kinikrave natin yung nakikita natin sa digital Babylon, ang nangyayari sa atin, nagiging worst na tayo. So instead na napunta tayo dun sa great potential, sabi ko nga, imagine mo na lang, Team Focus, you can be someone great. Pwedeng Mongol the Great. Sayang. sorry.
Mali! Ano, sorry, bakit? Umiinom yung tao eh. Sorry. Okay? You can be di ba, the great, yung pangalan mo, Hartley the Great. Di ba? Sayang, ganun sana, may magandang kahahantungan yung buhay mo kung susunod ka lang, Team Focus. Di ba? Kung susunod ka, you can be someone great. Pero dahil sa mas pipiliin natin yung fantasy, ayun na lang, malala, deads na. Sabi nga, and the ways thereof are death, destruction. Ang nangyayari sa atin, Team Focus. Kaya Team Focus, nandito tayo ngayon, yes, nasa paligid natin ng Digital Babylon, but don't be a part of it. Yun. Be apart from it. Yun. Yan ang gawin natin, Team Focus. So, yun po, Sir Maki. Alright, so I do believe na kayo ay nag-enjoy sa topic natin. Again, huwag ninyong isipin na kayo yung tinutukoy namin, no? Alam niyo, young people, itong tandaan ninyo. Every time you hear the preaching of the Word of God and the teaching of the Word of God, katulad nito, ang ginagawa natin is the teaching of the Word of God. Hindi tayo nagpipreach ngayong kundi nagtiteach tayo. Tinuturo namin sa inyo yung mga prinsipyo na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya nga, lagi tayong may verse, lagi tayong may open na Bible. Kasi, kung sarili lang din namin ni Sir Dominic, yung experience namin, wala rin. Pare-pares tayo namuhay sa Digital Babylon. Buti nga yung Digital Babylon namin noon, matinu-tinu pa eh. Di ba? Kaya, tinan mo, Space Impact lang yun eh. Yung snake lang na lumadrama, dami yun eh. Ganun lang yung Digital Babylon namin dati. Pinaka-social na laro natin nun, pinball. Bounce. Diba? Yun lang yung pinaka nun. Pero, anyways, sabi nga namin, huwag yung isipin na kayo yung tinutukoy namin. Amen, sir. The very thing that you should remember every time that you hear the preaching and the teaching of the Word of God, laging masakit yan. Bakit? Because the Bible always targets the sin. Kasalanan, hindi yung tao. Kasi tayo, victim tayo ng kasalanan eh. Biktima tayo ng kasalanan. Okay? Hindi tayo victims of love. Okay? Nakaroon pala yung topic natin, di ba? Pero tayo ay biktima ng kasalanan. Kaya kung tayo ay biktima ng kasalanan, kaya kailangan natin ng salita ng Diyos na magsasabi at babasag ng kasalanan natin. Kaya nga ano ba ang sabi sa Bible School? The Bible is like wala nang katanda. Hammer ba? Sabi ng isang alumni, pok-pok. Nasa isip ko, Roaring Lion. It's like sabi ng isang alumni, pok-pok. The Bible is like pok-pok. Hindi! Hammer ba? Hammer? Yun. Di ba? Na bumabasag sa kasalanan ng tao. Amen. Kaya masakit, young people. Di ba? Kaya masakit. Ikaw ba naman pukpukin? Sige nga. Hindi ka naniniwala, Monggol? Mukha ka pa namang D4 pako. Concrete nail. Di, tinan mo. Di ba? Ano man ang iganon sa'yo? Masakit yan. Masasaktan kapag tinamaan ka. Baka isipin ng tao dito. Hindi tayo seryoso. Seryoso po ako. Totoo po yan. Kaya masakit, young people. Kaya huwag niyong iisipin, young people, na siguro may nagsumbong dyan kay Sir Maki at kay Sir Dominic. Kaya iba-block ko yan sa Facebook. I-block mo? Bakit? Iba-block mo ako, di man kita friend. Di ba? Outs. Di ba? Makikita mo, di ba? Pag tiningnan mo ang isang young people, pag tiningnan mo yan, Sir Dom, sobrang fragile yan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, grabe ang pagka-fragile ng mga young people ngayon. Kaso ang problema, alam nilang fragile sila pero willing silang mabasag ng mundo. Diba? Yun ang pangit. Kaya, you should not live in Digital Babylon. Alright? Bago pa tayo mapunta sa mga ibang klaseng lingwahe ng Digital Babylon, boy, shoutout, kamusta ang mga kotse dyan sa paligid din nyo? Pasok! Good evening, Team Focus! Amen. Magandang gabi sa inyo, Sir Maki, Sir Dominic, no? Siyempre, magandang gabi, bayan! And magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, sa lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook Live, sa dapat Google kasi Meet. alam ko may sound card tayo dito. Magandang gabi, Sir Ramir!
Nag-a-adjust nga daw. Nilalamig. Pasukan mo. Nilalamig. Pasukan mo. Sound guard. Nilalamig. Ano, pasukan mo. Sige, Magandang sige. gabi, Sir Hartley. Yan yung bago sound card natin. Pindot ka lang ng pindot Isa ka. pa, bahala ka dyan. Ayusin mo. Ayan, so dito na tayo sa ating shoutout. Yes, sir. Siyempre, may shoutout natin una. Wala yan eh. Iba yan eh. Ali! Itugma mo naman sa ano. Yan. Tama. Ayan, siyempre, unahin natin yung bisita natin Yes. na kasama. Yeah. Ayan, meron tayo isang bisita na sinend sa ating GC. Ito ay si Jerby Garcia mula dyan sa Pinagbuklod Pinagbuklod Station. sa Yes. South Border area. No, shoutout sa iyo, Brother Jerby. You know. Ayan, sana Yun may siya sa- natutunan ka. Yes. Siyempre, gusto ko rin shoutout yung ating yung aming grupo pala. Yes, grupo. Oh, sorry. Aming grupo na, Prayerful Daniel. Yan, Shoutout sa inyo. yan. Nakita ko kanina dyan sa station na Pinagbuklod, nakita ko si Gab tsaka si EJ. Amen. Shoutout sa inyo. Siyempre kay Ian, nag-send ng Yon. sa aming GC. Yan, GC Prayerful niya. Daniel. Sorry ha. Ayan, so siyempre ganun din, shoutout din kay ate, kay Gab. Yon, Kay mama yon. nanonood. Amen. At shoutout na rin po natin yung mga dyan sa Google Meet. Andyan po si Ate Chanel Daz. Yan, shoutout na siya kanina. Ano yung mga... Andyan na rin po si Rishula Hunsay. Yan po yung station ng South Border. Bagalan mo lang. Sorry. Yan. At andyan na rin po si Eugene Kyle Labandero. Ang bilis kasi Yan. ng pagkasabi mo. Sorry. Hindi dapat kasi pag-sound. Kaya nga dapat training yun eh. Okay? Sige. Ayan. Andyan na rin po si Ma'am Jenlyn Balubay, si John Paul Labrador, si Prince Pilaton, si Zenny. Hindi ko pa alam ano po totoong pangalan. Zenny. Yun yung pangalan ng kanyang account eh. At andyan rin po si EJ Mahinay. Andyan po yan. Yan po yung Pinagbuklod Station. Kaway-kaway po kayo dyan, mga taga Pinagbuklod. Andyan na rin po si James Kiped, si Brian Salazar, si Loralie Calzada, si Nina Lakbayan, at si Joy Marcaida. Yan. nandiyan ba At sila? yan dyan sila sa Google Meet ngayon. Kaway-kaway po kayo mga nasa Google Meet. Nasa Google Meet. Amen. Yan po yung ating mga kasama, mga stations at mga individuals. Thank you for joining us tonight. Ayan. At shoutout ko na rin po, syempre, yung aking grupo, ang Kind Philip. Shoutout din po sa aking leader na Magiting. Yun, no? Sino ang leader ko? Ay, magiting pero di mo kilala. Hindi. Andyan po si Sir Jairus, aming leader. At andyan rin po ang shoutout ko sa mga Kind Philip, pati na rin po yung aking mga kasama dyan. Kanina, may nag-send ng picture dun eh. Yan, hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko na alam kung sino yun eh. Yan, basta yun, nag-send ng picture. Di mo ka kasi kilala yung mga grupo mo. At yan, shoutout din po sa aking pamilya. Siyempre, ang Dollar Family. Yan, si Daddy na Heart, ayusin mo, Heart. At ayan rin po sa Dollar Family, si Daddy, andyan po siya sa Cavite ngayon, duty po siya. At pati na rin po sa aking pamilya, si Mama, ang aking tito, at shoutout rin po sa aking tito na dalawa, yan, si Aris, at Tito 1 kay... tsaka si Tito 2. Yan, Tito 1, Tito 2, yan. At si Mama po, ayan. Pati na rin po yung aming mga pusa. Ayan, Ayos, sige. sinoutout na rin pati yun. Yan. Lipat mo na sa amin, wala na akong Yan. Back to you, sir. Thank you, sir. Yan, maraming salamat po no, sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa. And once again, I do believe that you did learn something, Team Focus, sa ating pong programa po na ito. Alright, so sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program Team Focus Staying Alive, ako po ang inyong pong lingkod ngayon, Brother John Mark, along with my co-host, Sir Dominic, and of course, the shoutout boys, ang si Brother JJ at si Brother Steven. And of course, sa mga nasa Google Meet, Facebook Live, Facebook Live. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. And we will see you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. God bless you all. Have a blessed evening ahead. Bye-bye. Thank you.